Good morning, kapatid! Napakahirap nga naman po talagang gamutin at sugpuin ng mga tigyawat sa mukha. Pero paano pa kaya kung nasa likod mo ito? Usapang back knee po tayo kasama ang ating fresh resident morning doctor na kompleto ang tulog today kahit Pasko. Doc Richard, Doc, good morning at Merry Christmas! Good morning, Mommy Dims. Merry Christmas and Merry Christmas din sa ating mga kapatid. Nako, perwisyo talaga ang back knee, Mommy Dims. Pero kayang-kaya natin itong solusyonan. Bago natin pag-usapan yan, Mommy Dims, mga kapatid, panoorin muna natin to. Hindi problema ng 31 anyos na si Jeffrey ang mga tigyawat sa mukha. Pero perwisyo pa rin daw kung saan ito tumutubo. Siguro sa init, pawis, parang napansin ko nagkakaroon akong tigyawat sa likod. Madalas makaramdam ng discomfort si Jeffrey dahil sa back knee. Makati, masakit, tsaka nakakairita rin kapag may tagyawat sa likod. Ano nga ba ang sanhi ng back knee at paano ito maiiwasan? Sasagutin natin yan sa Balik Alindog. Oh, Doc, naku, maraming mga nakaka-relate dito. Una sa una na, ano nga po ba ang tinatawag nilang back knee? Okay, yes, Mommy Dims. Ang back knee, ito yung, or tinatawag natin ding back acne. Acne. So parang short for lang. Short for lang, yes, tama. Ito yung pagkakaroon ng mga pimples, ng mga blackheads, ng mga cyst sa likod ng katawan. Okay. Ano nga bang sanhi nito, Doc? Ayan, Mommy Dims, marami talagang sanhi ang back knee. So, unang-una na dyan, yung hormonal changes. So, kapag nagbibinata, nagdadalaga, at kapag buntis ang isang tao, very prone yan magkaroon. Pangalawa yung sweating. So, pag pinagpawisan ka galing sa ehersisyo, sa init. Pag masyadong, pag masyadong masikip yung suot mong damit, ayan, nagkakaroon ka na yan. Pangatlo yung hygiene. So, kapag nag-exercise ka, tapos hindi ka agad naligo, hindi ka agad nagpalit ng damit, very prone din yan. Okay. Pwede din ang diet. So kapag mahilig kang kumain sa mataas sa asukal at saka matatabang pagkain, very prone din yan. Paano pag itlog, mga ganyan? Pag itlog, depende. Kung kunwari meron kang allergy dito, very prone ka din. Mangangati ka doon. Lastly ay genetics. So namamana ang back knee? Oo, nasa lahi. Nasa lahi. Nasa lahi siya. Or at least predisposed ka. Yes. Kumbaga parang mas madali kang magkaroon ng back knee. Kasi I would imagine, di ba, pag sinabi mong namamana, parang yung mga ibang klase ng disease. Pero ito, yung balat mo, kumbaga kung kasing balat mo yung magulang mo at may back knee sila, most likely ikaw din magkakaganon? Parang ganyan? Parang, nasa lahi talaga siya, Mommy Okay. Dims. Ano ba ang sintomas ng back knee? Kasi importanteng malaman natin ito dahil ang hirap nitong makita. Hindi mo siya talaga nasa likod nakikita. kasi siya. Pagsasalamin lang. So, ang mga sintomas nito, Mommy Dims, usually makikita mo may mga pimples, may mga bumps ka sa likod. So, pag nakapa mo yan, Pag nakakapa mo, pwede din magkaroon ng mga blackheads, ng mga whiteheads, tapos ito ay namumula o kaya namamaga. Meron din tong mga painful cyst, Mommy Dims, o yung mga malalaking cyst na may laman na nana sa loob. Parang iba pa yung pigsa. Iba pa yun, Mommy Dims. Oo. Tapos pwede din magkaroon ng irritation. Tapos gaya kay Jeffrey, ito ay makate. Tapos kapag ito ay yung pinipisil, pwedeng magkaroon ng scarring o di kaya ay peklat. Or kahit di pisilin, Doc, parang pag nakamot mo, no, pwedeng magkapeklat ka. Magkakapeklat siya kasi mai-irritate siya. At mahirap yan pagka babae ka. Kasi pag nagbabackless ka, di ba? Or pag nakaswims, okay. Paano naman daw po ginagamot ang back knee? Ayan. So, unang-una, magpakonsulta muna sila sa doktor para maraman natin kung ito ay talaga ay back knee. Tapos, pwede kaming magbigay ng mga topical treatments kagaya ng benzoyl peroxide, salicylic acid in a form of wash o di kaya cream. Okay. Pwede din, Mommy Dims, ang chemical pills. At kapag ito ay malalang kaso na, pwede kaming magbigay ng mga oral treatments. Okay. Kumbaga, iniinom. Iniinom. I think nakapagawa na ako dati ng chemical peel. Kasi nga, not because of back knee, but because para malinis lang yung balat ko. Something like that. Okay. Ito yung paborito ko palagi tinatanong sa'yo, Doc. Diba? Kasi hindi lahat ng tao ay nag-a-allot ng budget. At kahit may budget ka pa, if you don't want na parang gamot na gamot yung gagawin sa'yo, ano yung mga home remedies na pwedeng makatulong sa paggamot ng back knee? Ayan. So, meron tayong mga home remedies, Mommy Dims, para sa back knee. Unang-una na dyan, ang paborito natin. Yes! Talagang, alam mo, maglalagay na ako sa 10 paso niyan. Ang paborito nating aloe vera. Ayan. Mas maganda pag galing sa ref para malamig. Okay. Oo. So, kunin mo yung
gel dito, tapos ipahid mo sa iyong likod, sa may back knee. Ibabad mo ito ng 20 minutes, saka ito banlawan. Okay. Ngayon, kung wala namang aloe vera... Doc, sorry, stop lang kita. Kasi gusto ko nang malaman dahil lagi akong nag-iisip paano nga ba yung preparation ng aloe vera. Pag sa aloe vera ba, kunwari, di ba meron yun dahon, Yung tatanggalin mo. balat, Tapos is-skin mo, Scrape, kunin mo yung parang yes. Yung parang gelatin. gel, Pwede yung ba yun malagkit. na parang i-prepare mo na ilagay lang sa refrigerator, Yes, hindi pwede. nakasama yung skin? Oo, pwede yan, Anong Mami shelf Dims. life nun? Napapanis ba yun? Hindi naman. Kapag nasa ref, medyo matagal naman Okay, siya. Pwede mong good. magamit. Pero ref lang, hindi freezer. Oo, wag na sa freezer. Sa ref pwede na yun. Okay, next. Ayan, kung wala kayong aloe vera, pwede naman ang apple cider vinegar. Pero merong timpla ito, Mami Dims. Okay. So yung timpla niya, 1 kutsarita ng apple cider vinegar, 3 kutsarita na tubig. Tapos ihalo ito, kumuha kayo ng cotton balls, ipahid sa likod, ibabad ng 10 minuto. What is the reason for the ratio? Kasi dahil ba nakakasunog ito? Oo, Mami Dims, kasi acid pa rin siya. Medyo matapang pa rin siya, kaya kailangan i-dilute siya sa tubig. Okay, eto naman. Kunwari, ako, Doc, at yung mga kapatid nating nanonood ngayon, wala pa silang back knee. Gusto nilang maiwasan na magkaroon ng back knee. Ano ang mga pwede nating gawin? Ayan, so at ang tips natin para iwas back knee, unang-una, ugaliin po nating maligo at magpalit ng damit pagkatapos mag-ehersisyo. Ulitin natin yan, Doc, kasi marami akong kilala na hindi naliligo. Pangalawa, iwasan natin ang pagkain na mataas sa asukal at taba. Diet muna. Sarap naman. Tapos, uminom din po tayo ng maraming tubig. Iwasan din po nating pisilin ang ating back knee. At iwasan po natin ang pagsuot ng masisikip na damit. At eto, Mami Dims, iwasan muna ang stress. Naku, paano pag yung katabi mo palagi yung nasa stress ka? Di kunwari, kung kapamilya mo, dapat iwas ka muna. Pero siguro, I think it really helps na pag when we say iwas sa stress, even the activities na nakaka-stress sa'yo, or kapag sa trabaho mo, learn to really compartmentalize your emotions, Yes, diba? stress management. ganun Yes, na. ang galing. Ang dami ko na namang natutunan, Doc. Maraming salamat sa iyo, Thank you, Doc Mami Richard, Dims. sa pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Abangan po natin ang iba pang mga balik aling dog tips ni Doc Richard. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.